Magandang hapon po sa inyong lahat at blessed day po. Sa oras pong ito, ako po ay magbabahagi muli ng salita po ng Diyos sa oras pong ito. At ang aking pong ibabahagi ay patungkol po sa 10 powerful Bible verse dito po sa salita po ng Diyos. At ang kanya pong pamagat ay protection over our lives. Anong ibig pong sabihin ay protekto po para po sa ating pamumuhay. At ang tunay nga po na nagpoprotekta po sa ating mga buhay ay ang ating pong Diyos na buhay. At mapapatunayan po ito sa saan mo? Sa mga awit. Dito po sa chapter 91 verse 1 hanggang 2. Nasabi po dito, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, Mugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Tunay nga po na ang Diyos po ay nagpoproteksyon sa ating mga buhay. Sa bawat araw po ng ating buhay, ay tunay nga po na ang bawat pagkupkup po ng kataas-taasang Diyos sa ating mga buhay ay tunay nga po naririyan po sa ating mga buhay. At tunay nga na siya po ang totoong nag-iingat po sa atin sa bawat araw ng ating buhay, tulad ng pagtatrabaho, tulad ng pagnenegosyo, at tunay nga na sa bawat pamumuhay po natin ang Diyos po ang gumagabay, ang Diyos po pumapatnubay sa ating mga buhay. Kaya ito po yung sabi po ng mga awit dito po sa 91 chapter and verse 1 hanggang 2. Na tunay nga na siyang naghahangad o sino mang daw naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Sino po yung kataas-taasan? Yung nga po yung ating Diyos. At nanatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, Mugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Kaya ang bawat buhay raw po natin ay tunay nga raw po na ipagkatiwala po natin po ito sa ating Diyos na buhay. At kung tunay nga po na pinagkakatiwalaan po natin ng Diyos sa ating mga buhay, tunay nga na wala po tayong dapat na ipangamba, wala po dapat po tayong ipag-alala sapagkat ang Diyos po ang siyang ating sandigan at siya po yung ating gabay. Yan po yung magpapatunay na tayo po ay pinoproteksyonan ng ating Diyos na buhay. At dito po sabi po sa second, sabi po dito sa pangalawa na sa Proverbs, sabi po sa Proverbs 18 verse 10, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Kaya kung tayo po ay namumuhay ng matuwid sa paningin po ng Diyos, ang Panginoong Diyos raw ang siya nating matibay na tanggulan, kanlungan ng ating mga buhay. Kaya kung tayo po ay mananatili na matuwid sa paningin po ng Diyos at sa paningin po ng maraming tao, tunay nga na ang kapahamakan daw po sa ating buhay ay tunay nga po na mawawala. Ibig sabihin po na mawawala na dahil sa protection po ng Diyos sa mga buhay po natin ay tunay nga na makakamtan po natin, makakamit po natin yung pag-iingat po ng Diyos sa buhay po natin sa bawat araw. Yan po yung sabi po ng Kawikaan chapter 18 verse 10 na ang pangalan ni Yahweh ang matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Kaya kung gusto po natin na makaiwas po sa lahat po ng kapahamakan ng ating buhay, kailangan po ang ating buhay ay pagkatiwala po natin sa Diyos pong nabuhay. At sabi po dito sa pangatlo, dito po sa Isaiah chapter 41 verse 10, Ako ay sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Yan po yung sabi po dito po sa Isaiah chapter 41 verse 10 na kung ang Diyos daw po ang ating tunay na pinagkakatiwalaan ng ating buhay, siya raw po ay ang sabi niya nga po dito, ako ay isa sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Yun po yung maganda po na kung talaga po tayo ay nagtitiwala sa ating Diyos na buhay, tunay nga na yung protection po sa ating buhay po ay lagi pong naririyan. Lagi po tayong iingatan ng Diyos, ilalayo, hindi lamang sa disgrasya, kundi maging sa sakit at karamdaman, maging sa mga kabalisahan po sa buhay, ay tunay nga araw po natutulungan niya po tayo. Yan po yung number 3. Sabi po dito sa number 4, sa mga awit,
chapter 27 verse 1, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Yan po yung sabi po dito sa mga awit, na kung ang Panginoong Diyos ang ating ilaw at ang ating kaligtasan, sino pa ba raw yung ating katatakutan? Totoo po yun. Dahil kung tayo po ay nasa Diyos, sino nga po yung dapat po nating katakutan kung ang Diyos po ang siya nating kakampi sa ating mga buhay? At sino nga raw po yung makakapagpinsala sa buhay po natin, at sino raw po yung ating kasisindakan kung ang Diyos nga raw po ang ating sandigan at gabay? At tunay nga na ang bawat kumikilala po sa Diyos ay tunay nga pong iniingatan. At sabi po sa number 5 sa awit 46 verse 1, sabi po dito, ang Diyos ang aking lakas at kanlungan at handang sa saklolo kung may kaguluhan. Yan po yun. Kaya pag raw po tayo na sa Diyos, tunay nga na yung protection daw po ay tunay nga po na lagi po na nasa buhay po natin. Kaya ang Diyos ay ating lakas at kanlungan at handang sa saklolo kung may kaguluhan. Kaya pag ikaw po ay nananatili sa Diyos, ay tunay nga na ang Diyos raw po ang siya magbibigay sa ating na lakas kung meron raw po tayong mga problema at kahinaan at pagsubok na darating po sa ating mga buhay. Siya raw po yung kanlungan. Ano po yung ibig sabihin ng kanlungan? Kung merong mga taggutom o tagtuyot o taglira po, mga bagyo na dumarating. At kung raw po tayo ay nasa Diyos, ay tunay nga na siya yung magiging kanlungan po natin. Ano po yung sabihin po nun? Mag-iingat po sa ating mga buhay at handang sa saklolo kung may kaguluhan. Yung nga po, pag meron po mga kaguluhan o kaganapan na hindi maganda sa bawat kalagayan ng ating panahon, tunay nga na ang Diyos raw po ang sasasaklolo sa atin. Ibig sabihin mag-iingat. Iko-covering po tayo ng kanyang presensya, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagmamahal sa ating mga buhay. At yan nga po yung ipoprove ng Lord sa mga buhay po natin, sapagkat ang Diyos po ay tapat po kung mangako. Tunay nga tinutupad niya po yung pangako po niya sa bawat tao na nagtitiwala po sa Kanya. Tunay na binibigyan niya ito ng proteksyon sa bawat araw ng pamumuhay po ng mga taong nagtitiwala po sa Kanya. At sabi po dito sa number 6, sabi po dito sa awit, chapter 91 verse 15, na sabi po dito, kapag sila ay tumawag, laging handa ako na sila ay pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema, ay sasakloluhan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Yan po yung maganda na pag tayo po ay nasa Diyos. Yan po yung sabi po rito sa mga awit, chapter 91 verse 15, na kapag tayo raw po ay tumawag, ang Diyos raw po ay lagi pong handa na tumugon, sumagot sa ating mga panalangin at sa ating mga pangailangan. At sabi niya, ako na sila ay pakikinggan at aking sasamahan at kung may problema, ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Hindi lamang raw po ililigtas, hindi lamang raw po sasaklolohan, kundi pararangalan niya raw po ang bawat tao na nagtitiwala sa Kanya ng lubos, yung mga taong nagmamahal daw po sa Kanya ng lubos, yung mga tao raw po na sumusunod sa Kanyang kaloobang lubos, ay tunay nga po na hindi lamang niya raw po ito sasamahan, hindi lamang niya raw po ito tutulungan sa problema o pasakit sa buhay, kundi ililigtas pa raw ito at pararangalan. Yan po yung sabi po dito sa mga awit, chapter 91 verse 15, na tunay nga na lahat po ng nagtitiwala sa Diyos ay nariyan po talaga yung kalinga, yung protection ng Diyos sa buhay po ng kanyang mga hinirang at mga pinili. At sabi po dito sa number 7 sa John chapter 16 verse 33, sabi po dito, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayin ninyo ang inyong loob na pagkatagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan po yung sabi po ng John chapter 16 verse 33, na ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo, na sinabi niya, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Kung tayo raw po ay totoong nakipag-isa na po sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo, ay sa atin daw po yung kapayapaan. Ano po yung kapayapaan? Kapayapaan po sa pamumuhay,
kapayapaan po sa isip, sa espiritu, sa kaluluwa. Ibig sabihin, mawawala po yung ating mga kabalisaan at mapapawi yung ating mga problema sa ating mga buhay kung tayo raw po ay makikipag-isa po sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Yan po yung sabi po ng John 16:33 na magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yun po yung maganda na pag tayo po ay nasa Diyos ay tunay nga na hindi lamang po kapayapaan ang ibibigay niya po sa atin, kundi tunay nga na ilalayo niya po tayo sa lahat po ng kapahamakan, disgrasya. At kung ano man po yung nangyayari po sa paligid po natin, ay tunay nga po na ang Diyos po ay nararayan para po mag-ingat sa mga buhay po natin. Kaya nga po, maganda po talaga na may Diyos. At hindi lamang po kilala natin yung Diyos, kundi tunay nga na tayo po ay nagsiserve sa Lord. Hindi lamang po nagsiserve, kundi sumusunod sa kanyang kalooban para yung proteksyon ng Diyos po ay lagi pong sumaatin. At sabi po dito sa number 8 sa Proverbs, chapter 3, verse 5 hanggang 6, I'm read, sabi po dito, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Yun po yung maganda po rito. Na pag nagtiwala raw po tayo sa Diyos, at tunay nga po, buong puso raw po tayo. At hindi lamang pong buong puso, kundi lubusan raw po tayo na kanyang iingatan. At tunay nga nabibigyan ng karunungan. Yun po yung maganda. Ano po yung karunungan na sinasabi po doon? Bibigyan kanya ng karunungan sa pamumuhay po sa mundong ito. Para yung pamumuhay mo ay maging maunlad, maging mapayapa, maging mapatagumpay sa bawat araw ng buhay po natin. Yan po yung protection na ibibigay po sa atin ng Diyos sa buhay po natin kapag ang buhay po natin ay pinagkatiwala po natin talaga po sa Diyos. Yan po yung kabutihan po ng Diyos sa mga buhay po natin sapagkat ipoprove niya na siya po ay totoong Diyos na nag-iingat, gumagabay, pumapatnubay at nagbibigay ng pagpapala at biyaya sa ating mga buhay. At sabi po dito sa 9, sabi po dito, muli sa Awit, chapter 56, verse 3 hanggang 4, kapag ako ay natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak ang pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang binitawan ay pinupuri ko ng lubos. Tanging sa iyo umasa at nananalig ako, O Diyos. Sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Tunay nga na, yan po yung dapat po natin gawin. Sa bawat araw po ng buhay po natin ay, huwag po tayong matakot. Lalo na kung meron raw po tayong Diyos. At huwag raw po tayong mangamba. Kung talagang totoo po tayong may Diyos. Kailangan po, yung pagtitiwala po natin sa Diyos ay 100%. Para yung Diyos po ay makakilos po sa buhay po natin. At yung pangako po ay dapat po natin paniwalaan. Yung, ano po ba yung pangako? Yung mga aral, yung mga turo na nabasa po natin sa kanyang salita ay tunay nga na ito'y ating panghawakan. Ito po yung ating panaligan. Ito po yung ating ano po yung dapat na gawin. Dapat isa puso, isa isip, at hindi lamang po isa isip, kundi ipamuhay yung salita po na ating nababasa, yung ating naririnig. Lalo na po ngayon, itong aral, turo pong ito na dapat po natin pong ipamuhay. At tunay nga na gawin ang pinagagawa po ng Diyos sa ating mga buhay. Tunay nga na dito po natin makikilala na ang Diyos po ay totoo, ang Diyos po ay mabuti, ang Diyos po ay talagang nagbibigay ng proteksyon sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga pinili. At hindi lamang po yun. Sa lahat ng nagtitiwala na tao sa kanya ay tunay nga na iniingatan niya. And lastly, sabi po dito sa number 10, sa Hebrews chapter 13 verse 6, kaya't malakas ang loob nating masasabing, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Yun po yung maganda. Na kapag tayo po ay nasa Diyos, tunay nga raw po yung takot ay mawawala na po sa atin. At magkakaroon na po tayo ng lakas ng loob sa ating buhay sapagkat ang Diyos nga po ang siya tumutulong sa atin, siya po yung nagbibigay sa atin ng biyaya, pagpapala, tagumpay sa buhay. Kaya kung tayo po ay totoong nasa Diyos, wala na po tayong pangamba at wala na po tayong pag-aalala. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso, sa ating isip,
sa ating buhay. Ibig sabihin po, yung pamumuhay po natin sa mundong ito, pag tayo raw po ay nasa Diyos, ay tunay nga na puno ng kapayapaan. At hindi lamang po puno ng kapayapaan, kundi puno po ng kasaganaan. Hindi lamang po puno ng kasaganaan, kundi puno po ng protection ng Diyos sa mga buhay po natin. Kung tayo po talaga ay totoong kumikilala sa Diyos na buhay. Kaya, ang mensahe pong ito ay tunay nga po na tumimo sa ating mga puso, tumimo sa ating mga isip, sa ating mga spirit kaluluwa. Ito pong 10 power Bible verse pong ito na patungkol po sa protection po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ay tunay nga na kailangan po natin pong ipamuhay para yung mga takot, pangamba, pag-alala ay mawala po sa ating mga buhay. Yun lamang po ang maiiwan ko po sa inyo na kailangan sa bawat pamumuhay po natin sa mundong ito ay magkaroon po tayo ng pagtitiwala po sa Diyos para yung takot, yung pangamba, yung pag-alala ay mawala po sa ating mga buhay at ipagkatiwala natin 100% ang buhay po natin sa Diyos sapagkat wala na pong iba na mabibigyan natin ng pagtitiwala kundi ang Diyos lamang po. Mabuti rin po magtiwala po sa tao pero mas maganda magtiwala po tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos po ay tunay nga na siya pinag-uutangan po na ating buhay. Kaya tayo pong mga nakakapanood po ng turutong ito, ng aral pong ito, na dapat po tayo po ay lalo pong magtiwala po sa Diyos. Kaya kung puno po tayo ng problema, kung puno po tayo ng alalahanin sa buhay, ito na po yung time na ipagkatiwala po natin sa Diyos yung ating mga buhay. Sapagkat ang Diyos po ay nagpapabaya sa mga pangako po niya. Ito mga chapter and verse po na ito na inilahad po ngayon ay makakatulong po ito para tayo po ay magtiwala po sa Diyos na buhay. Kaya yun lamang po. At kung nagustuhan niyo po ang aral at turo pong ito, ipalo po natin po ito at mag-comment po tayo ng amen dyan po sa baba pa. Kaya yun lamang po at naway nakapulutan po ito ng aral sa araw nito. Yun lamang po at God bless po sa inyong lahat.